Sa presentasyon na narito, unawain natin at isa-isahin ang mga uri ng tekstong multimodal. Unang uri, papel o print-based multimodal text. Ito ay mga tekstong makikita sa pisikal na anyo na nakaimprinta. Kahit nakaprint lamang, gumagamit pa rin ito ng kombinasyon ng teksto at biswal, larawan, layout, kulay, font upang maipahayag ang ideya. Ilan sa katangian nito ay una, nakaimprenta sa papel. Ikalawa, may kombinasyon ng salita at larawan. Ikatlo, hindi interaktibo, walang galaw o tunog. Ikaapat, madaling dalhin at basahin kahit walang kuryente o internet. Pansinin ang mga halimbawa na nasa slide. Makikita na nakaimprenta sa papel na may kombinasyon ng teksto at larawan ang aklat, comics at poster. Ito ang mga halimbawa ng uri na papel o print-based multimodal text. Ikalawang uri, digital o electronic multimodal text. Ito ay mga tekstong makikita sa mga elektronikong aparato tulad ng computer, cellphone o tablet. Mas advanced ito dahil maaari nitong pagsamahin ang teksto, larawan, tunog, video at interaktibidad. Masdan ang nasa slide. Narito ang mga halimbawa ng ikalawang uri ng multimodal na teksto, ang digital o electronic multimodal text. Una, sa slide presentation. Sa isang PowerPoint presentation, may teksto, larawan at minsan ay video o audio. Halimbawa, sa isang report, maaaring may slide na may larawan at graph habang ang presenter ay nagsasalita, kaya mas malinaw ang paliwanag. Ikalawa, e-book. Ikatlo, social media post. Ikaapat, e-poster. Ikalima, animation. At ang panghuli, ang video game. Gamit ang elektronikong aparato, ito ay kombinasyon ng teksto, larawan, tunog, video at interaktibidad. Ikatlong uri, live o actual, performance-based multimodal text. Ito ay mga tekstong ipinapahayag sa pamamagitan ng aktwal na pagtatanghal o live na karanasan. Gumagamit ito ng galaw, tunog, ekspresyon at espasyo upang maipakita ang mensahe. Ito ay nangyayari sa totoong oras o live at gumagamit ng katawan, boses at kilos. Maaaring may kasamang musika, ilaw at props at direktang nararanasan ng manonood. Pansinin ang mga halimbawa ng ikatlong uri ng multimodal, ang live o actual o performance-based multimodal text. Una, dula. Sa isang dula sa entablado, ang kwento ay naipapahayag hindi lang sa salita kundi pati sa kilos ng mga artista, tono ng boses, ilaw at musika, kaya mas buhay at emosyonal ang dating. Ikalawa, sayaw. Ikatlo, talumpati. At ang panghuli, concert. Nangyayari ang mga ito sa totoong oras. Gumagamit ng galaw, boses, ekspresyon, musika, ilaw at iba pang elemento ng pagtatanghal. Ikaapat na uri, transmedia o multi-platform storytelling. Ang transmedia ay isang uri ng multimodal na teksto kung saan ang isang kwento ay ikinakalat sa iba't ibang plataporma o medium at bawat isa ay may sariling kontribusyon sa kabuoang naratibo. Hindi ito simpleng pare-parehong kwento sa iba't ibang format, bagkus may dagdag o bagong bahagi ng kwento sa bawat medium. Ilan sa mga katangian nito ay: una, gumagamit ng maraming platform katulad ng aklat, pelikula, web, laro at iba pa. Ikalawa, may magkakaugnay na kwento. Ikatlo, bawat medium ay may bagong impormasyon o perspektibo. At ikaapat, mas malawak ang karanasan ng audience.
Masdan ang halimbawa ng ika-4 na uri ang transmedia o multi-platform storytelling. Una, aklat. Halimbawa, ang isang sikat na kwento ay nagsimula bilang aklat, naging pelikula at may kasamang video game. Sa video game, maaaring gampanan ng manlalaro ang isang sikat na karakter at tuklasin ang ibang bahagi ng kwento na hindi ipinakita sa pelikula. Kaya, mas lumalalim ang pag-unawa sa buong naratibo. Sunod, comics, pelikula, web series o video game. Sa isang kwento na isinasalaysay sa iba't ibang platform. Bawat medium ay may bagong impormasyon o perspektibo na bahagi ng kabuoang kwento.